Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo at maraming salamat na muli sa pagtunghay do sa aking munting YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos. Ang ating pag-uusapan ngayon mga kapolitika is itong si Willie Revillame. Itong si Willie Revillame, kung inyong matatandaan, is nag-speak siya doon sa Davao City sa prayer rally ni former President Rodrigo Roa Duterte. Itong hakbang ng maisog, itong against sa People's Initiative na rally mga kapolitika. Now, isa sa mga nag-speak dito mga kapolitika is itong si Willie Revillame. At ang sabi niya is, kasi mag-election next year, di ba? 2025 midterm election. At isa sa mga pagbubutuhan is itong mga senador. Now, ang sabi ni Willie Revillame, kasi dati, kinumbinsi daw ito ni former President Duterte na tumakbo bilang senador. Pero hindi siya sumang-ayon or hindi niya tinanggap yung offer mga kapolitika, even though sinabihan daw siya ni former president na itataas daw niya ang kamay nito kahit saan ito magpunta. So ibig sabihin i-endorse ito ni former President Duterte. Now itong si Willie Revillame is may contract dati sa GMA Network. Kasi meron itong game show doon sa GMA kung saan iniwan niya nung time na inofera na rin siya ni Manny Villar na magkaroon ng sariling network. So nung nagkaroon ng sariling network itong si Manny Villar, itong All TV is lumipat doon si Willie Revillame. But sad to say, pero parang hindi ito na pick up ng masa mga kapolitika or hindi ito nag-hit. Now itong si Willie Revillame is nabakante. And itong si Willie Revillame dati na, kasi itong si Manny Villar, siya yung handler ni Willie Revillame. So kung ano yung sasabihin or ididemand ni Manny Villar dito kay Willie Revillame, susundin niya. So umalis siya doon sa GMA and bumuo sila ng sariling network. Now mga kapolitika, ngayong nabakante na si Willie Revillame is nag-speak ito sa Davao at ang sabi niya is kung bibigyan siya uli ng opportunity na i-endorse muli ni former President Duterte, which is of course i-endorse naman talaga ito, is tatanggapin niya na yung offer mga kapolitika. Okay, so pagiging senador daw itong tatakbuhan ni Willie Revillame. At ito mga kapolitika yung exactly na sinabi niya ni Kuya Will. Sabi niya, palagay ko handa na ako. Handa ho ako gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi hindi lang sa bayan. Handa ako magsilbi sa ating kababayan na nangailangan ng tulong. So ito po January 28, 2024. So ito yung speech ni Willie Revillame doon sa Davao. Bahagi ng speech kasi medyo mahaba-haba yung speech niya. Now, ang ating bigyan ito natin ng reaction mga kapolitika kasi itong si Willie Revillame is malakas din naman talaga ito sa masa. Hindi naman natin talaga ito maipagkakaila. Pero para sa akin mga kapolitika, ito ang aking opinion or reaction kay Willie Revillame kasi meron na tayong mga artista na nandyan na sa Senado. Now, as far as we know, itong si Willie Revillame is wala talaga itong background sa paggawa ng batas or wala siyang background sa politika. Now, ang Senado kasi mga kapolitika, ito yung nag-aaral sila ng batas at gumagawa rin sila ng batas. Itong sitwasyon ni Willie Revillame mga kapolitika is may halintulad natin sa sitwasyon ni Robin Padilla na kung saan is nanalo sa popularity. At ating matatandaan nga noong 2022 election is number 1 itong si Robin Padilla sa pagiging senador nung nanalo siya noong eleksyon. And ito ding part sa side ni Willie Revillame is popular din siya sa pagtulong sa mga mahirap and at the same time itong pagtulong sa mga nangangailangan. But itong ang senador, pagiging senador or pagiging kongresista is isa nga itong trabaho na kung saan is nag-aaral kayo ng batas at gumagawa kayo ng batas, which is malayong malayo dito sa naging trabaho ni Willie Revillame in the past. At para sa akin mga kapolitika, kung gusto talaga ni Willie Revillame na tumulong dito sa mga mahirap or nangailangan is magsimula muna siya doon sa mababang posisyon or sa lower level mga kapolitika. Kasi para maging gamay muna at mapag-aralan mo rin yung takbo ng politika dito sa ating bansa. Kasi mahirap din naman yun na doon siya didiretso sa mas mataas na posisyon. And hindi mo pa alam yung mga pasikot-sikot sa politika. Okay? And at the same time, itong mangyayari is baka matulad lang din siya kay Robin Padilla. Kung ating matatandaan, itong si Robin Padilla is hindi nga binigay sa kanya yung
pag-amend dito sa charter change, sa economic provisions mga kapolitika sa CHACHA. Kasi nga ang sabi doon ni Juan Miguel Zubiri is hindi nga abogado itong si Robin Padilla at baka hindi niya kakayanin uh, yung work na bibigay sa kanya. So mas nakakahiya yun at syempre masakit yun sa part ni Robin Padilla at hindi naman natin gusto na mangyari doon kay Willie Revillame. Even though ito si Willie Revillame mga kapolitika is in-endorse nga ni former President Duterte. So hindi porket in-endorse ito ng tao na sinusuportahan natin is susuportahan na rin natin. Pero subalit marunong rin tayo magtimbang mga kapolitika kung sino yung mga tao na karapat dapat na iluluklok dyan sa ating gobyerno. Okay? So, well, yun lang ating mabibigay na opinion or reaction mga kapolitika tungkol sa isyong ito, tungkol sa pagtakbo ni Willie Revillame dito sa pagkasenador. Pero, nakikita ko nga doon sa survey mga kapolitika is medyo malakas itong si Willie Revillame, lalong-lalo na kung i-endorse siya at itataas ng kamay ni former President Duterte kasi mag-election na nga next year at campaign period is malapit na yan mga kapolitika. Alright? So, thank you so much mga kapolitika sa pagpanunood at pakikinig dito sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe.